So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po, si Architect Ed. May mga nagko-comment kasi na mas makakatipid naman daw talaga kung DIY ang bahay. So, pag-usapan natin, mas makakatipid ka nga ba talaga kung ang gagawin mo, DIY yung bahay mo. Walang architect, walang engineer, walang building permit. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Mas makakatipid ka ba talaga sa DIY bahay? Gaya ng binanggit natin kanina, walang building permit, walang engineer, walang architect. At totoo, oo, makakatipid ka talaga. So, yung malaki matitipid mo. Kasi, syempre, hindi ka na magbabayad sa architect. Ang architect nga, sa aming, sa aming code of ethics, ang aming paniningil ay dapat ay 10% ng building cost at hindi naman dapat lumagpas doon. Magkano rin yun, no? Pero syempre, yun ay idea, yun ay suggestion. Yung mga engineers, ganun din, no? Meron silang percentage doon sa sisingilin namin. At yung building permit, mga 1% ng 1% ng building cost, yan yung sisingilin. So, marami kang matitipid. Kaya lang, sulit ba yon yung mga matitipid mo na yon? Unang-una, kung walang magdi-design na professional sa bahay mo, di ibig sabihin walang science. Walang nangyaring siyensya. Walang nangyaring analysis. Sa structural, number 1. Sa electrical, number 2. Sa plumbing, number 3. Yan ay yung mga kasukasuan. Yan ang pinaka-digestive system, pinaka-nervous system, skeletal system ng bahay mo. So may mga theories at mga formula, computations na ginagamit ang mga engineers para ma-design ng tama yung structure at yung mga utilities. When we say utilities, yung kuryente, tsaka yung patubig. So kung wala kang engineers, sorry, pero palpak yan. Makakatipid ka ngayon pag pinagawa mo, pero yung maintenance niyan, gagastos ka ng malaki. Pero bago pa yon, dahil nga walang arkitekto, hindi mo may expect na magiging maganda yung itsura at yung planning ng mga spaces dyan sa bahay mo. Kasi may mga theories din at mga design concepts na ina-apply ang mga arkitekto para mapaganda ang hindi lang yung aesthetics, hindi lang yung itsura ng bahay mo, pati yung flow, yung planning, no? Yung space relationship, no? Yung correlation ng mga spaces ng bahay mo. At syempre, mayroong mga codes o mga batas na sinusunod tayo tungkol sa mga pwede at hindi mo pwedeng gawin sa pagtatayo. Kung ikaw lang ang mag-iisip niyan o kaya yung iyong foreman, hindi mo yan magagawa ng tama. And since hindi mo siya magagawa ng tama, baka ulit ka ng ulit. So ngayon, pwedeng makatipid ka pero eventually habang ginagawa na yan, mapapagastos ka dahil maraming mali. Tungkol naman sa building permit, makakatakas ka ba sa building permit? Pwede, no? Merong mga nakakatakas dyan. Pero ang tanong, palagi bang ganon? Di ba? Marami nang nagme-message sa akin. Ang dami na nagtatanong, ano daw ba ang pwede nilang gawin? Kasi nagtayo sila ng bahay na walang building permit. At pagkatapos, pinuntahan sila ng City Hall, pinuntahan sila ng munisipyo, at pinapahinto yung construction. Dahil nga wala silang building permit, hindi sila makakuha ng kuryente at hindi sila makagamit ng kanilang bahay. Kasi requirement nga yung building permit. At worst, no? Senaryo na mangyayari sa iyo, makukulong ka. Kasi yan ay isang paglabag sa batas, isang basic na batas ng Pilipinas, which is National Building Code. Isang batas po yan. No? Hindi po yan basta-basta lang susundin mo para magbayad ka.
Kagaya ng sinasabi ng iba na karagdagang bayad lang daw kasi ang building permit. Hindi po, batas po yan na dapat po nating sundin. Ang masaklap nito, ito, pwede mangyari sa'yo. Hindi ka kumuha ng architect. Kasi sabi mo, okay na yan, wala nang permit dito sa amin. Hindi naman nagpupunta rito yung munisipyo eh. Hindi mo makikita to. Wala naman magsusumbong. Kaibigan ko naman yung mga kapitbahay ko. Okay, nagpagawa ka. Ito, pag pupunta sa iyo yung City Hall, yung engineering department or yung building permit, tawag dito yung Office of the Building Official, pumunta sa iyo. Sinita ka, oh, wala kang building permit. Pakukuhanin ka ngayon yan ng building permit. Ano ba ang mga requirements sa building permit? Number 1, architect. Wala kang kinuhang architect. Pero nakapagtayo ka na ng pundasyon. Ang masama nito, may bubong na yung bahay mo nung sinita ka. Meron bang papayag na architect para gumawa ng plano doon sa naitayo mo na? Nakataya yung pangalan niya, hindi niya check kung ano ba yung ginawa mo dyan sa bahay mo. Kung may makukuha ka, di okay. Pero mahirap yan. Hindi ako kakagat dyan. Bakit? Hindi namin itataya yung aming pangalan, yung pirma namin para sa isang bahay na hindi namin tiyak kung liliparin ba o hindi ng signal number 4 na bagyo. Mahirap yan. O kaya pag nagkasunog, natusta yung mga tao nakatira dyan. Huwag naman sana. Dahil walang sapat na exit. So, ganun din. No? Kapag ka nasita ka, babalik ka sa tunay na proseso, which is, kuha ka ng mga professionals, architect, at ng engineers, at mag-apply ka ng building permit. Hindi natin pwedeng ikatwiran na kasi ngayon yung sinasabi na, bakit dati? Wala namang mga building permit. Yung panahon ng lolo ko, tinayo niya yung bahay namin. Wala ngang architect dati. Totoo naman yun. No? Kasi hindi pa naman talaga matagal na profesyon dito sa Pilipinas yung mga arkitekto bago yung gera. Ang tanong, anong klaseng mga kahoy ba yung ginagamit nila noon? Mabibili mo ba sa hardware ngayon yan? Noon hindi pa uso ang konkreto. Kaya hindi pa sila gumagamit ng konkreto, puro kahoy pa. Pero kita mo naman kung gaano kalalaki ang mga kahoy na ginagamit nila noon. At kung anong mga species ng mga kahoy yan. At hindi pa ganun kalalakas yung mga lindol noong araw. Pero ngayon, pag gumamit ka ng concrete and reinforcement na bakal, meron na ngayong computation yan. Hindi yan basta magtatali-tali ka lang ng bakal tapos bubuhusan mo ng semento na sabi ng foreman mo 1, 2, 3. Hindi, may computation yan. Iba na ngayon. Iwanan na natin yung panahon ng bago yung gera. Wala pa kasing architect noon at napakagaganda pa ng ginagamit nilang materialis noon. Ngayon, iba na ang mundo. Kailangan mo nang sumunod sa tama. Kumuha ka ng architect, kumuha ka ng building permit. Okay? So, DIY, makakatipid ka sa ngayon, no? Habang kino-construct. No? Ang pinag-uusapan natin construction. Makakatipid ka sa construction. Pero sa problema, huwag mong isama sa cost. No? Dahil matudoble, matutriple yung cost mo kapag ka nahuli ka ng City Hall, kapag ka nahuli ka ng munisipyo. Okay, so sana meron akong na-share sa inyo na kinapulutan nyo ng mahalagang aral, i-share nyo sa iba, at i-apply natin kapag gusto nating magpatayo ng bahay. DIY is okay, pero wag sa bahay. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod. Ako po si Architect Ken. Bye!